Magandang araw po sa inyo, Kuya Chris, at sa lahat. Ako po si Antonio ng Baguio. At nais kong ibahagi sa inyo ang isang karanasang hindi ko malilimutan kailanman. Isang pangyayaring naging dahilan ng pagbabago sa aking pananaw tungkol sa mga bagay na kinatatakutan ng karamihan. Matagal na panahon ang lumipas mula nang huli kong nakita ang aking mga magulang. Mahigit 10 taon na rin simula nang magdesisyon akong lumipat sa Maynila kasama ang aking asawa at 2 anak upang maghanap buhay. Ang buhay sa syudad ay hindi madali, pero sa tulong ng Diyos at ng aming sipag, unti-unti kaming nakabangon. Nagtayo kami ng maliit na tindahan ng mga gamit ng pangkabuhayan. At kahit papano ay naging komportable na ang aming pamumuhay. Sa loob ng mga taong yon, hindi ako nakauwi kahit minsan sa Baguio. Ang dahilan ay simple lamang. Wala akong sapat na oras at palagi kaming abala sa negosyo. Pero sa kabila ng aking pag-aabsensya, hindi ko kailanman nakalimutan ang aking mga magulang. Bawat buwan, regular akong nagpapadala ng pera sa kanila, kasama ang mga liham na puno ng pangungulila at pagmamahal. Isinusulat ko sa kanila ang tungkol sa aking mga anak, kung paano sila lumalaki, kung anong mga bagong natutunan nila sa paaralan, at kung gaano kami kasaya kahit mahirap ang buhay sa Maynila. Pero sa loob ng 10 taon na yon, wala akong natanggap na kahit isang liham mula sa kanila. Una, hindi ko ito masyadong inisip dahil alam kong ang aking ama ay hindi marunong sumulat ng maayos. At ang aking ina naman ay may edad na at mahina na rin ang paningin. Sinabi ko sa sarili ko na natural lamang yon. At basta't natatanggap nila ang aking mga padala, malamang ay ayos lang sila. Ngunit sa pagtagal ng panahon, ang pangungulila ay lumalalim. Lalo na kapag gabi, kapag tahimik na ang buong bahay at natutulog na ang lahat. Napapaisip ako tungkol sa kanila. Nag-aalala ako kung kumakain ba sila ng maayos, kung may sakit ba sila, kung nag-iisa ba sila sa bahay. Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na bumabagabag sa aking isipan hanggang sa hindi ko na ito matiis. Isang umaga, habang nagkakape ako at nakatingin sa labas ng aming tindahan, bigla kong naramdaman ng matinding pangangailangan na makita sila. Hindi ko na kaya ang paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa kanila nang hindi ko sila nakikita. Kaya naman pagkatapos ng ilang linggo ng paghahanda at pagtitipid, nagdesisyon akong bumalik sa Baguio kasama ang aking buong pamilya. Ang mga bata ay lubhang nasasabik dahil una nilang pagkakataon na makilala ang kanilang mga lolo at lola. Palagi kong kinukwentuhan sila tungkol sa aking mga magulang, kung gaano sila kabait at kung paano nila ako pinalaki ng may pagmamahal. Ang aking asawa naman ay tahimik lang, ngunit alam kong sumusuporta siya sa aking desisyon. Siya ay mabait na babae at alam niyang mahalaga sa akin ang aking mga magulang. Nang dumating ang araw ng aming paglalakbay, maaga kaming bumangon. Sakay ng bus, naglakbay kami patungong Baguio. Ang biyahe ay mahaba, mga 6 na oras mula Maynila. Ngunit hindi kami nakaramdam ng pagod dahil sa excitement. Ang mga bata ay patuloy na nagtanong tungkol sa kanilang mga lolo at lola. At ako naman ay masayang sumasagot sa kanilang mga katanungan.
Habang papalapit kami sa Baguio, naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. 10 taon ay mahabang panahon. Sigurado akong maraming nagbago na. Nag-alala ako kung paano na kaya ang itsura ng aking mga magulang o ang kanilang kalagayan. Kung malusog pa ba sila? Kung naaalala pa ba nila ako? Nang makarating kami sa Baguio, malamig ang simoy ng hangin. Namiss ko ang ganitong pakiramdam. Ang sariwang hangin ng bundok, ang amoy ng mga puno ng pino, ang tahimik na kapaligiran. Sumakay kami ng jeep patungo sa bayan kung saan nakatira ang aking mga magulang. Ang daan ay pamilyar pa rin sa akin kahit matagal na akong wala. Nakita ko ang mga lumang tindahan na dati kong pinupuntahan nung bata pa ako. Ang simbahan kung saan kami nagsisimba noon at ang paaralan kung saan ako nag-aral. Lahat ay may mga pagbabago pero ang presensya ng lugar ay nananatili pa rin. Nang bumaba kami sa tamang babaan, naglakad kami patungo sa bahay ng aking mga magulang. Ang mga bata ay masayang naglalakad. Tinitingnan ang mga puno at mga bulaklak sa tabi ng daan. Ang aking asawa ay hawak ang aking kamay at naramdaman ko ang kanyang suporta. Subalit nang malapit na kami sa bahay, may kakaiba akong naramdaman. Parang may kung anong mabigat na atmosfera sa paligid. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Nang makita ko na ang bahay mula sa malayo, napansin ko agad na may mali. Ang dating malinis at maayos na bakuran ay puno na ng mga damo at basura. Ang bubong ay may mga butas at ang mga haligi ay tila gumuho na. Ang pintuan ay bukas at walang ingay na nanggagaling sa loob. Lumapit ako ng dahan-dahan at habang papalapit ako, lalong lumalaki ang aking kaba. Tumawag ako ng malakas. Tinawag ko ang pangalan ng aking ina at ng aking ama. Ngunit walang sumagot. Pumasok ako sa loob ng bahay at ang nadatnan ko ay nagpahirap sa aking puso. Ang loob ng bahay ay mas malala pa kaysa sa labas. Kalat ang mga gamit, puno ng alikabok ang lahat, at amoy ng panis ang bumalot sa buong silid. Nakita ko ang aking ina na nakaupo sa isang sulok, nakapikit at tila walang malay sa mundo. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. Malamig ito, ngunit buhay pa siya. Tinawag ko siya ng paulit-ulit, ngunit hindi siya tumingin. Napaiyak ako sa aking nakita. Paano nangyari ito? Bakit ganito na ang kalagayan nila? Lumingon-lingon ako sa paligid at hinanap ang aking ama. Nakita ko siya sa kabilang sulok ng bahay. Nakahiga din siya sa isang lumang banig. Payat at halos buto na lamang ang natitirang laman. Lumapit ako sa kanya at niyugyug siya ng marahan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nang makita niya ako, isang mahina ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Nagtanong ako kung ano ang nangyari at bakit sila naging ganito. Sa mabagal at mahina niyang boses, nagsimula siyang magkwento. Ayon sa kanya, mga 3 taon na ang nakalipas nang magsimula ang kanilang mga problema. Isang gabi, habang natutulog sila, mayroon daw kumatok sa kanilang pinto. At nang buksan yon ng aking ama, nakita niya ang isang matandang babae na humihingi ng tulong. Ang babae ay nagsabing may sakit siya at kailangan niya ng gamot.
Dahil mabait ang aking ama, pinayagan niya itong pumasok at binigyan ng tubig at pagkain. Ngunit hindi nila alam na ang matandang babae na yon ay hindi ordinaryo. Siya ay isang mangkukulam. Isang aswang na naghahanap ng mga biktima. Mula nung gabing yun, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Ang aking ina ay biglang nagkasakit. Nawalan siya ng ganang kumain. Palagi siyang nilalagnat at unti-unting nawala ang kanyang lakas. Nagpagamot sila sa albularyo ng bayan, ngunit walang gumaling sa kanya. Sa halip, lalong lumala ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ng ilang linggo, ang aking ina ay tuluyan ng nawalan ng paningin. Bumalik sila sa albularyo at doon sinabi sa kanila na ang aking ina ay sinumpa ng isang makapangyarihang mangkukulam. Ang sumpa ay hindi lamang nakakasira ng katawan, kundi pati na rin ng kaluluwa. Sinabi pa ng albularyo na mahirap gamutin ang ganitong uri ng sumpa at kailangan ng matinding ritual upang ito ay mabura. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kanilang pagdurusa. Ilang buwan pagkatapos ng mawalan ng paningin ng aking ina, ang aking ama naman ay nagsimulang makaramdam ng mga kakaibang bagay. Tuwing gabi, naririnig niya ang mga kaluskos sa bubong ng kanilang bahay. Minsan, nakikita niya ang mga anino na gumagalaw sa dilim. Nakakaramdam siya ng presensya ng isang hindi nakikitang nilalang na palaging nakamasid sa kanila. Sinubukan niyang huwag pansinin ang mga ito, pero hindi niya magawa. Ang takot ay unti-unti siyang nilalamon. Dahil sa takot at pag-aalala, hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Ang kanilang maliit na sakahan ay napabayaan at wala na silang sapat na pagkain. Ang mga kapitbahay naman ay unti-unti ring lumalayo sa kanila. May mga tsismis daw kasi na kumakalat sa bayan na ang kanilang pamilya ay sinumpa. At takot ang mga tao na makalapit sa kanila dahil baka sila rin daw ay tamaan ng sumpa. Sa loob ng 3 taon, ganoon ang kanilang buhay. Walang tumutulong sa kanila. Walang nakikipag-usap sa kanila. At tila sila ay pinabayaan ng lahat. Ang aking ama ay sinubukang makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng mga sulat. Ngunit dahil hindi siya marunong sumulat ng maayos, hindi niya yon nagawa. Sinubukan din niyang humingi ng tulong sa mga kamag-anak, pero lahat ay tumanggi. Takot silang makalapit sa kanila dahil sa sumpa. Kaya naman, sila ay nag-isa lang. Naghihirap at walang ibang maaasahan kundi ang isa't isa. Habang nagsasalaysay ang aking ama, hindi ko napigilan ang pagdaloy ng mga luha sa aking mga mata. Nakaramdam ako ng matinding pagsisisi at galit. Pagsisisi dahil hindi ako nakauwi ng mas maaga. At galit sa mangkukulam na gumawa nito sa aking mga magulang. Tinanong ko ang aking ama kung sino ang mangkukulam na yon at kung nasaan ito. Ngunit ang kanyang sagot ay nagpabigat pa sa aking puso. Sinabi niya na hindi niya alam kung sino talaga ang mangkukulam. Ang matandang babae na pumunta sa kanila noong gabing yon ay hindi na muling bumalik at walang nakakaalam kung saan ito nakatira. Ang albularyo ng bayan ay nagsabi na ang mangkukulam ay mahusay, magpalipat-lipat ng anyo, at maaari itong magpanggap na kahit sino. Kaya naman imposibleng malaman kung sino talaga ito. Ang tanging alam lang nila
ay nandito ito sa Baguio. Nakatago at patuloy na gumagawa ng masama sa mga inosenteng tao. Nang marinig ko ito, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Hindi ako makakapayag na hayaan ko lang ang mga magulang ko sa ganitong kalagayan. Kailangan kong gumawa ng paraan upang alisin ang sumpa at hanapin ang mangkukulam na gumawa nito sa kanila. Kahit ano pa ang mangyari, kahit ano pa ang kapalit, handa akong harapin ang lahat para sa aking mga magulang. Kinabukasan ng umaga, nagsimula ako ng aking paghahanap. Alam kong hindi ko kayang haraping mag-isa ang isang mangkukulam. Kaya kailangan kong humingi ng tulong sa mga taong may alam tungkol sa mga ganitong bagay. Nag-ikot ako sa buong bayan, nagtanong sa mga matatanda, sa mga albularyo at sa mga taong kilala sa pagtatanggol laban sa mga masasamang nilalang. Marami sa kanila ang nagsabi na wala silang kakayahang tumulong, na ang mangkukulam na tinutukoy ko ay masyadong malakas at delikado. Iba naman ay tumangging makipag-usap sa akin dahil takot na baka sila rin ay maging target ng sumpa. Sa loob ng ilang araw, halos nawala na ako ng pag-asa. Tila walang sino man ang handang tumulong sa akin. Pero isang hapon, habang naglalakad ako sa isang malayong bahagi ng bayan, nakatagpo ako ng isang matandang lalaki na nakatira sa isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Ang kubo ay nakatago sa mga puno at halos hindi makita mula sa daan. Lumapit ako at kumatok sa pinto. Pagbukas ng matanda, nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng karunungan at karanasan. Walang sabi-sabi, pinapasok niya ako sa loob ng kubo at inanyayahan akong umupo. Ang loob ng kubo ay puno ng mga kakaibang bagay. May mga halaman na hindi ko nakita kailanman. Mga bote na naglalaman ng mga likidong may iba't ibang gulay. At mga agimat na nakasabit sa dingding. Ang matanda ay umupo sa aking harapan at tinanong kung bakit ako napadpad sa kanyang tahanan. Walang pag-aatubiling, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang tungkol sa aking mga magulang, ang sumpa, at ang aking paghahanap ng tulong. Habang nagsasalita ako, ang matanda ay tahimik lang na nakikinig. Walang kaimo-emosyon sa kanyang muka. Nang matapos ako, matagal siyang tahimik. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita siya. Sinabi niya na kilala niya ang mangkukulam na tinutukoy ko. Ito ay isang babaeng aswang na mahigit 30 taon nang naninirahan sa Baguio. Ang aswang na ito ay kilala sa kanyang kabagsikan at katalinuhan. Marami na itong biktima at lahat ng mga taong sinubukang humarap dito ay nabigo. Ang albularyo ng bayan, ang mga manggagamot at kahit ang mga pulis ay walang magawa sa kanya dahil sa kanyang kakayahang magpalit ng anyo. Sinabi rin ng matanda na ang aswang na ito ay may espesyal na kapangyarihan. Ang kakayahang sumumpa ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang paghinga. Kapag nahingahan niya ang isang tao, ang taong iyon ay unti-unting mawawalan ng lakas hanggang sa mamatay. Nagtanong ako sa matanda kung paano ko maaaring talunin ang aswang na ito. Ang kanyang sagot ay nagpakaba sa akin. Sinabi niya na ang tanging paraan upang talunin ang aswang ay sa pamamagitan ng isang labanan. Isang duelo na magpapasya kung sino ang mas malakas.
Subalit hindi basta-basta ang labanang ito. Kailangan kong maghanda ng maayos. Kailangan kong magkaroon ng proteksyon. At kailangan kong malaman ng tamang oras at lugar kung kailan at saan ako makikipaglaban. Ang matanda ay nag-alok na tulungan ako. Sinabi niya na bibigyan niya ako ng mga agimat na magpoprotekta sa akin laban sa sumpa ng aswang. At tuturuan niya ako ng mga ritual na magpapalakas sa aking loob at katawan. Sa loob ng ilang linggo, nanatili ako sa kubo ng matanda. Araw-araw, tinuruan niya ako ng mga bagay na hindi ko kailanman naisip na matututunan ko. Tinuruan niya ako kung paano gumamit ng mga halamang gamot, kung paano gumawa ng mga agimat, at kung paano magdasal ng mga dasal na may kapangyarihan laban sa masasamang nilalang. Tinuruan din niya ako kung paano makaramdam ng presensya ng mga aswang, kung paano makita ang kanilang tunay na anyo, at kung paano lumaban sa kanila. Ang mga araw na yon ay mahirap at nakakapagod. Ngunit determinado ako. Alam kong ito ang tanging paraan upang mailigtas ang aking mga magulang. Isang gabi, habang nag-iensayo ako ng mga ritual, biglang nagsalita ang matanda. Sinabi niya na handa na ako at dumating na ang tamang oras upang harapin ang aswang. Sinabi niya na kinakailangan kong pumunta sa isang lugar sa kagubatan. Isang lugar na kilala bilang ang luneta ng mga aswang. Ayon sa matanda, naroon ang aswang tuwing hating gabi. Naghahanap ng mga bagong biktima. Sinabi niya na kailangan kong pumunta doong mag-isa. Walang kasama. Dahil ang labanan ay para sa akin at sa aswang lamang. Ang matanda ay nagbigay sa akin ng isang maliit na bote na naglalaman ng langis na galing sa mga banal na halaman. At isang agimat na gawa sa bakal at may nakaukit na mga simbolo. Sinabi niya na ang langis ay magpoprotekta sa akin laban sa sumpa ng aswang. At ang agimat naman ay magbibigay sa akin ng lakas upang lumaban. Kinakabahan man, ngunit alam kong walang iba pang paraan. Kailangan kong gawin ito para sa aking mga magulang. Kaya naman, nung gabing iyon, naghanda ako. Nagsuot ako ng itim na damit. Dinala ko ang bote ng langis at ang agimat at naglakad patungo sa kagubatan. Ang daan ay madilim at nakakatakot. Walang ibang tunog maliban sa aking mga yapak at sa hangin na umiihip sa mga puno. Habang naglalakad ako, naramdaman ko ang presensya ng mga kakaibang nilalang sa paligid. Nakita ko ang mga mata na kumikislap sa dilim. Narinig ko ang mga kaluskos sa mga dahon at nakaramdam ako ng lamig na hindi natural. Subalit patuloy ako sa paglalakad. Hindi ako tumigil dahil alam kong kailangan kong harapin ang aking takot. Nang makarating ako sa luneta ng mga aswang, nakita ko ang isang malawak na lugar na walang puno. Tanging mga bato at damuhan lamang. Sa gitna ng lugar ay may isang malaking bato na parang altar. At doon, nakaupo sa altar na yon, ay ang aswang. Nakita ko siya sa liwanag ng buwan. Isang matandang babae na may mahabang buhok at mga matang pulang-pula. Nakatingin siya sa akin at nakita ko ang kanyang ngiti. Isang ngiting puno ng kasamaan at pagmamataas. Alam niyang darating ako at hinihintay niya ako. Lumapit ako ng dahan-dahan. Hawak ang agimat sa aking kaliwang kamay. Nang makalapit ako ng sapat, tumayo ang aswang at nagsalita.
Ang kanyang boses ay malalim at nakakatakot. Parang may libo-libong boses na nagsasalita ng sabay-sabay. Sinabi niya na alam niya kung sino ako at bakit ako narito. Sinabi niya na tanga ako na harapin siya at sigurado siyang ako ay mamamatay sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi ako natakot. Ang sagot ko sa kanya ay simple lang. Sinabi ko na handa akong mamatay basta mailigtas ko lang ang aking mga magulang mula sa kanyang sumpa. Natawa ang aswang. Isang tawang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Pagkatapos, bigla siyang nagbago ng anyo. Ang matandang babae ay naging isang malaking itim na aso na may mga pangil na parang espada. Tumakbo ito patungo sa akin at sa isang iglap, nasa harapan ko na ito. Sumugod ito at halos hindi ako nakailag. Ang kanyang mga kuko ay tumagos sa aking braso at naramdaman ko ang matinding sakit. Pero hindi ako sumuko. Ginamit ko ang agimat at hinampas ko ito sa ulo ng aswang. Ang agimat ay kumislap ng isang maliwanag na liwanag at ang aswang ay sumigaw at bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Ang aming labanan ay nagpatuloy. Kami ay nag-away ng mahigit 1 oras. Ang aswang ay malakas at mabilis, ngunit ang agimat at ang langis na ibinigay sa akin ng matandang albularyo ay nagbigay sa akin ng proteksyon at lakas. Bawat atake ng aswang ay sinusubukan kong iwasan. At bawat pagkakataon na makakalapit ako, hinahampas ko ito ng agimat. Unti-unti, nakita kong nanghihina ang aswang. Ang kanyang mga galaw ay naging mabagal at ang kanyang mga mata ay nawalan ng liwanag. Sa huling sandali, ang aswang ay bumagsak sa lupa. Lumapit ako sa kanya at nakita kong humihinga pa ito, pero halos wala ng lakas. Tinanong ko kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Bakit niya sinumpa ang aking mga magulang? Ang kanyang sagot ay nagpahirap sa aking puso. Sinabi niya na walang kung anumang dahilan, na ginagawa niya ito dahil nakakaramdam siya ng kasiyahan kapag nakikita niya ang paghihirap ng mga tao. Sinabi pa niya na siya ay isang aswang at iyon ang kanyang kalikasan, ang magdulot ng kasamaan at kamatayan. Nakaramdam ako ng matinding galit, ngunit sa halip na patayin ko siya, ginawa ko ang ibang bagay. Ibinuhos ko ang natitirang langis sa kanyang katawan at nagsimula akong magdasal ng mga dasal na itinuro sa akin ng matanda. Ang langis ay kumislap at ang aswang ay sumigaw ng napakalakas. Unti-unti, ang kanyang katawan ay nagsimulang maglaho. Parang usok na lumipad sa hangin, hanggang sa wala nang natira ni anino man. Pagkatapos ng labanan, bumalik ako sa bahay ng aking mga magulang. Pagdating ko, nakita kong ang aking ina ay gising na at ang kanyang mga mata ay bukas. Nakita niya ako at umiyak siya ng luha ng tuwa. Ang sumpa ay nawala na at ang aking mga magulang ay muling bumalik sa normal. Ang kanilang kalusugan ay unti-unting bumalik at ang buhay nila ay naging maayos muli. Mula noon, hindi na ako umalis pa sa Baguio. Nanatili ako kasama ang aking mga magulang at doon na rin tumira ang aking pamilya. Ang karanasang iyon ay naging bahagi ng aking buhay. Isang alaala na hindi ko kailanman malilimutan. Natuto ako na ang mundo ay puno ng mga misteryo at may mga bagay na lampas sa ating pang-unawa.
Pero ang pinakaimportante, natuto ako na ang pag-ibig sa pamilya ay mas malakas kaysa sa anumang sumpa o kasamaan. Yan po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa lahat ng mga nakinig. Salamat po sa inyong lahat at sana ay naging makahulugan ito sa inyo. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Magandang araw sa iyo, Kuya Chris, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Norbel. Naninirahan ako sa isang tahimik na barangay dito sa Iligan City. Matagal na rin po akong tagapakinig ng inyong channel at ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang aking karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Ang kwentong ito ay tungkol sa mga pangyayaring naganap sa amin. Ilang taon na ang nakararaan. Isang karanasan na nagbabago sa aking pananaw sa mga bagay na dati ay hindi ko pinaniniwalaan. Nagsimula ang lahat noong buwan ng Agosto, panahon ng tag-ulan, kung saan madalas na bumuhos ang malakas na ulan sa aming lugar. Ako ay isang simpleng empleyado sa isang kumpanya ng furniture at ang aking asawang si Elena ay abala sa pag-aalaga ng aming 3 anak. Ang aming buhay ay payapa at simple lamang. Walang anumang kakaiba hanggang sa dumating ang araw na yon. Isang hapon, habang ako ay papauwi mula sa trabaho, nakasalubong ko ang aking asawa na tila ba may mabigat na problema. Sinabi niya sa akin na may dumalaw na hindi niya kilala. Isang matandang babae na humihingi ng tulong dahil naliligaw daw siya at hindi niya na alam ang daan pauwi. At dahil likas na mabuting tao ang aking asawa, pinayagan niya itong manatili muna sa aming bahay habang hinihintay ang kanyang mga kamag-anak na siyang susundo sa kanya. Ang matandang babae ay nagpakilala bilang Aling Dolor. Mula daw siya sa malayong sitio sa kabundukan ng Iligan. Ngunit hindi niya matukoy kung saan ang eksaktong lugar. Napansin ko agad ang kakaiba sa kanyang itsura. Ang kanyang mga mata ay parang walang buhay at ang kanyang balat ay napakatingkad na pumuti na parang hindi normal. Ngunit hindi ko na lamang ito pinansin dahil baka matanda na lamang talaga siya at mahina na ang kalusugan. Nang gabing yon, inihanda ni Elena ang hapunan para sa aming pamilya, kasama na si Aling Dolor. Nagluto siya ng adobong manok, pritong isda, at nilagang gulay na paboritong ulam ng aming mga anak.
Ngunit napansin namin na hindi kumain si Aling Dolor ng maayos. Tila ba ayaw niyang tikman ang mga pagkain na inihain namin. Sinabi niya na hindi raw siya gutom at umiinom na lamang siya ng tubig. Kakaiba rin ang kanyang paraan ng pag-inom. Parang takot siyang humawak ng baso at mabilis lamang niyang nilagok ang tubig. Pagkatapos ng hapunan, nag-alok ako na ihatid na siya sa kanyang mga kamag-anak, ngunit tumanggi siya at sinabi na darating na raw ang mga ito kinabukasan ng umaga. Wala kaming nagawa kundi payagan siyang matulog sa aming sala. Inihanda namin ng makapal na kumot at unan para sa kanya. Pero sa kabila ng aming pagod, hindi ako makatulog ng mahimbing dahil may naririnig akong kakaibang tunog mula sa sala. Parang may gumagapang na mabigat na bagay sa sahig. Kinabukasan ng umaga, nagising ako ng maaga upang maghanda para sa trabaho. Nang dumaan ako sa sala, nakita ko si Aling Dolor na nakaupo sa kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan at tila ba wala siya sa kanyang sarili. Binati ko siya ngunit hindi siya sumagot. Patuloy lamang siyang nakatitig sa kawalan na parang may nakikita siyang hindi ko makita. Nakaramdam ako ng kakaibang takot sa sandaling iyon. Ngunit sinubukan kong kalmahin ang aking sarili at isipin na baka tulog pa lamang siya. Pumunta ako sa kusina upang maghanda ng kape at nakita ko ang aming mga alaga na pusa at aso na parang natatakot. Nakatago sila sa ilalim ng mesa at ayaw lumabas kahit patawagin ko. Kakaiba ang kanilang kilos. Lalo na ang aming aso na palaging masigla at mapagmahal. Ngunit ngayong umaga ay parang may kinatatakutan siya. Nang bumalik ako sa sala upang iabot ang kape kay Aling Dolor, wala na siya roon. Nagulat ako dahil hindi ko narinig ang anumang tunog ng paglalakad o kahit pagbukas ng pinto. Hinanap ko siya sa buong bahay, ngunit wala na talaga siya. Parang bula lamang na nawala. Sinabi ko ito kay Elena at pareho kaming nagulat at nag-alala. Ngunit dahil kailangan ko nang pumasok sa trabaho, hindi na muna namin ito pinag-isipan ng mabuti. Mga ilang araw ang lumipas. Matapos ang pangyayaring iyon, nagsimula ang mga kakaibang bagay na nangyari sa aming tahanan. Una, ang aming panganay na anak na si Miguel ay nagkaroon ng mataas na lagnat na walang malamang dahilan. Dinala namin siya sa doktor, ngunit sinabi lamang nito na normal na lagnat at binigyan ng gamot. Ngunit hindi gumaling si Miguel. Sa halip, lumala pa ang kanyang kondisyon at nagsimula siyang managinip ng mga nakakatakot na bagay. Sinasabi niya na may nakikita siyang matandang babae sa kanyang panaginip na laging nakatingin sa kanya at ngumingiti ng nakakatakot. Ang pangalawang anak naman namin na si Andrea ay nagsimula ring magkasakit. Pareho silang may lagnat at palaging umiiyak sa gabi. Ang bunso naming si Carlo ay hindi na kumakain ng maayos at palaging takot na takot. Ayaw niyang mag-isa at palaging kumakapit kay Elena. Kami naman ni Elena ay napag-usapan na baka may mali sa aming bahay. Baka may daladalang masamang espiritu si Aling Dolor na naiwan sa aming tahanan. Napagpasyahan naming humingi ng tulong sa isang kilala naming albularyong matanda na matagal nang naninirahan sa aming lugar.
Siya ay nagngangalang Mang Teryo na kilala sa kanyang kakayahan na makita ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Kinabukasan, pumunta kami ni Elena sa bahay ni Mang Teryo na matatagpuan sa gilid ng ilog sa aming barangay. Ang kanyang bahay ay maliit lamang, ngunit puno ng mga halaman at mga ritual na gamit na nakasabit sa mga dingding. Nang makita niya kami, agad niyang napansin na may dala kaming problema dahil sa aming mga muka. Ikinuwento namin sa kanya ang lahat ng nangyari, simula sa pagdating ni Aling Dolor hanggang sa karamdaman ng aming mga anak. Habang nagsasalita ako, nakita kong unti-unting nanlaki ang mga mata ni Mang Teryo at tila ba may naalala siyang mahalaga. Matapos naming ikwento ang lahat, huminga siya ng malalim at sinabi sa amin na ang babaeng pinayagan naming manatili sa aming bahay ay hindi ordinaryong tao. Ayon kay Mang Teryo, si Aling Dolor ay isang taong nahawa na ng lahi ng mga aswang. At ang kanyang layunin ay maghanap ng mga bagong biktima na kanyang mahahawaan. Ang paraan ng panghahawa ay hindi direkta. Sa halip ay ginagamit nila ang kanilang presensya at ang kanilang hininga upang magkalat ng masamang espiritu sa bahay na kanilang pinupuntahan. Nakaramdam ako ng matinding takot nang marinig ko ang paliwanag ni Mang Teryo. Hindi ako makapaniwala na ang payapang pagtulong namin sa isang matandang babae ay magiging sanhi ng kapahamakan ng aming pamilya. Tinanong ko si Mang Teryo kung paano namin mapipigilan ang paghawa at kung paano namin mapapagaling ang aming mga anak. Sinabi niya na kailangan naming magsagawa ng isang ritual na maglilinis sa aming tahanan at magtataboy sa masamang espiritu na iniwan ni Aling Dolor. Ang ritual ay kailangang gawin sa loob ng 3 gabi at dapat kaming maghanda ng mga espesyal na halamang gamot na kanyang ibibigay. Binigyan niya kami ng listahan ng mga kailangan, kasama na ang mga dahon ng sambong, luya, bawang at ilang uri ng ugat na matatagpuan lamang sa kabundukan. Sinabi rin niya na kailangan naming magdasal ng taimtim at huwag magpapapasok ng kahit sino sa aming bahay habang isinasagawa ang ritual. Ang pinakamahalagang babala niya ay huwag kaming lalabas ng bahay kapag gabi na dahil maaaring bumalik si Aling Dolor upang tapusin ang kanyang gawain. Umuwi kami ni Elena na puno ng kaba at takot. Ngunit determinado kaming gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aming mga anak. Nagsimula kaming maghanda ng mga kailangan para sa ritual. Pumunta ako sa kabundukan kasama ang ilang kaibigan upang maghanap ng mga halamang kailangan. Mahirap ang paghahanap dahil ang ilang halaman ay matatagpuan lamang sa malalim na bahagi ng gubat. Ngunit dahil sa determinasyon naming makahanap, natapos din namin ito sa loob ng 1 araw. Habang ako ay wala sa bahay, si Elena naman ay nag-aayos ng aming tahanan. Naglinis siya sa bawat sulok at nagtanggal ng mga gamit na hindi na kailangan. Sinabi ni Mang Teryo na ang kalinisan ay mahalaga upang hindi magkaroon ng lugar na mapagtataguan ang masamang espiritu. Nang gabing iyon, nagsimula na kami ng unang gabi ng ritual. Dumating si Mang Teryo kasama ang kanyang mga gamit. Nagsindi siya ng mga kandila sa bawat sulok ng bahay at nagsimulang magdasal ng mga orasyon na hindi ko maintindihan.
Ang amoy ng mga sinusunog na halamang gamot ay kumalat sa buong bahay. At kahit medyo nakakasakal, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Sa gitna ng ritual, narinig naming may kumakatok sa aming pintuan. Ang katok ay malakas at paulit-ulit. Parang may taong desperado na pumasok. Sinenyasan kami ni Mang Teryo na huwag bubuksan ng pinto at magpatuloy lamang kami sa pagdarasal. Ang katok ay tumagal ng ilang minuto. At kasabay nito ay narinig namin ang boses ng isang babae na tumatawag sa aming mga pangalan. Ang boses ay pamilyar. Ito ay walang iba kundi boses ni Aling Dolor. Ngunit may kakaiba sa tono nito. Parang may halong galit at desperasyon. Sinabi niya na gusto niya lamang makausap kami at humingi ng tulong. Pero alam naming hindi ito totoo. Si Mang Teryo ay nagpatuloy sa kanyang pagdarasal. Ang kanyang boses ay lumalakas at ang mga kandila ay nagsimulang umalog kahit walang hangin. Bigla na lamang tumigil ang katok at ang boses. At ang buong bahay ay bumalik sa katahimikan. Sinabi ni Mang Teryo na ang unang gabi ay matagumpay. Pero kailangan pa naming magpatuloy sa susunod na 2 gabi upang ganap na malinis ang aming tahanan. Ang ikalawang gabi ng ritual ay mas nakakatakot kaysa nung una. Nagsimula ito ng mag-alas 9 ng gabi at muli naming inihanda ang lahat ng kailangan. Ang aming mga anak ay inilagay namin sa isang kwarto at sinabihan na huwag lalabas kahit ano pang marinig nila. Nagsimula na naman si Mang Teryo sa kanyang mga orasyon. Ngunit sa gabing ito ay may idinagdag siyang ritual. Hiniling niya sa amin na maglagay ng mga butil ng asin sa bawat bintana at pintuan ng bahay. Sinabi niya na ang asin ay nakakapigil sa mga masamang nilalang na pumasok sa loob. Ginawa namin ang lahat ng kanyang sinabi at nang matapos ay bumalik kami sa sala kung saan nagsasagawa ng ritual si Mang Teryo. Ang atmosphere sa loob ng bahay ay mas mabigat kaysa kagabi. Parang may hindi nakikitang presensya na nanonood sa amin. Nakaramdam ako ng lamig kahit na mainit ang panahon. At ang aking balahibo ay nanindig kahit wala namang dahilan. Mga bandang hating gabi, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Una, narinig namin ang mga kaluskos sa bubong ng aming bahay. Parang may mabibigat na paa na naglalakad sa ibabaw. Ang tunog ay malakas at malinaw. At alam namin na hindi ito dahil sa hayop, dahil mas mabigat ang tunog nito kaysa sa normal. Sinenyasan kami ni Mang Teryo na huwag tumingin sa itaas at magpatuloy lamang sa pagdarasal. Ngunit ang kuryosidad ay napakalakas sa akin, kaya naman tumingin ako sandali sa kisame. At doon ay nakita ko ang mga anino na gumagalaw sa ibabaw ng bubong. Ang mga anino ay hindi normal. Parang may pakpak at mahaba ang mga kamay. Napapikit ako dahil sa takot at nagpatuloy sa pagdarasal. Ilang minuto ang lumipas at narinig naming may sumigaw sa labas ng aming bahay. Ang sigaw ay parang tao, ngunit may halong tunog ng hayop. Ang sigaw ay tumagal ng ilang segundo at pagkatapos ay bumalik sa katahimikan. Ang aming mga aso at pusa ay nagsimulang umatungal at umiyak. Parang natatakot sa kung anumang nasa labas. Maya-maya pa,
bigla na lamang bumukas ang bintana sa aming kusina. Kahit na nakatakip ito ng asin at nakasara ng mabuti. Ang hangin ay pumasok at pinatay ang ilang kandila na nakasindi sa bahay. Si Mang Teryo ay dali-daling tumayo at pumunta sa kusina. Muli siyang nagsindi ng kandila at nagbuhos ng mga marami pang asin sa bintana. Habang ginagawa niya ito, nakita namin sa labas ng bintana ang mukha ni Aling Dolor. Nakatingin ito sa amin. Ang kanyang mga mata ay naging kulay pula at ang kanyang ngiti ay nakakatakot. Parang hindi na siya tao, kundi iba ng nilalang. Sumigaw si Elena dahil sa takot at yumakap sa akin. Ang aming mga anak ay narinig din naming sumigaw at nagsimula ring umiyak sa kanilang kwarto. Si Mang Teryo ay mabilis na nagsalita ng malakas na orasyon at itinuro ang kanyang kamay sa direksyon ng bintana. Bigla na lamang nawala ang mukha ni Aling Dolor at ang bintana ay kusang nagsara. Ang lahat ay bumalik sa normal, ngunit ang kaba at takot ay nananatili pa rin sa aming mga puso. Sinabi ni Mang Teryo na ang ikalawang gabi ay mas mahirap dahil ang masamang espiritu ay lumalaban na at ayaw pang umalis sa aming tahanan. Kailangan naming maging mas matatag at hindi magpapatalo sa takot. Dahil kung magpapakita kami ng kahinaan, maaaring manalo ang masamang espiritu. Nagpatuloy kami sa ritual hanggang sa madaling araw. At nang sumikat na ang araw, ay nakaramdam kami ng malaking ginhawa. Ang aming mga anak ay unti-unting gumaling. Ang kanilang lagnat ay bumaba at nagsimula na silang kumain ng maayos. Ngunit sinabi ni Mang Teryo na hindi pa tapos ang lahat. Kailangan pa naming tapusin ang ikatlong gabi ng ritual upang ganap na matanggal ang masamang espiritu at masiguro na hindi na ito babalik pa. Ang ikatlong gabi ay ang pinakamahalagang bahagi ng ritual. Dito matatapos ang lahat at malalaman namin kung matagumpay ang aming pagsisikap o hindi. Nang dumating ang ikatlong gabi at kami ay mas handa na kaysa sa nakaraang 2 gabi, naghanda kami ng mas maraming kandila, asin at halamang gamot na gagamitin ni Mang Teryo. Ang aming mga anak ay inilagay namin sa pinakasiguradong bahagi ng bahay. At hiniling namin sa kanila na manatiling tahimik at magdasal. Nang matapos yon, nagsimula ang ritual ng mas maaga kaysa sa nakaraang mga gabi. 8:00 pa lamang ng gabi ay nagsimula na si Mang Teryo sa kanyang mga orasyon. Ang kanyang boses ay mas malakas at mas determinado. Parang alam niyang ito na ang huling pagkakataon upang iligtas ang aming pamilya. Ang atmosphere sa loob ng bahay ay kakaiba. Parang may tensyon na hindi mapakali at ang hangin ay mabigat na mabigat. Nakaramdam ako ng kaba, ngunit sinubukan kong maging matatag para sa aking pamilya. Mga bandang 10:00 ng gabi, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga ilaw sa aming bahay ay nagsimulang kumurap kahit na walang problema sa kuryente. Ang mga kandila ay nagsimulang umalog at ang apoy ay lumaki kahit walang hangin. Narinig namin ang mga kaluskos sa buong bahay. Parang may mga hindi nakikitang nilalang na gumagala sa bawat sulok. Si Mang Teryo ay hindi tumigil sa kanyang pagdarasal. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang mga kamay ay nakaturo sa hangin.
Maya-maya pa, bigla na lamang bumukas ang lahat ng pintuan at bintana sa aming bahay. Ang malakas na hangin ay pumasok at pinatay ang lahat ng kandila. Ang kadiliman ay bumalot sa aming tahanan at ang takot ay napakalakas sa aming mga puso. Narinig namin ang malakas na sigaw mula sa labas. Ang sigaw ay parang maraming boses na nagsasalita ng sabay-sabay. Ang mga boses ay tumatawag sa aming mga pangalan at nag-aanyaya sa amin na lumabas ng bahay. Si Mang Teryo ay mabilis na nagsindi ng bagong kandila gamit ang kanyang lighter. At ang liwanag ay bumalik sa aming tahanan. Nakita namin sa labas ng aming bintana ang mga anino ng mga nilalang na nakatayo sa aming bakuran. Ang mga anino ay hindi malinaw, ngunit makikita ang kanilang mga hugis na parang tao, ngunit may mga pakpak at mahaba ang mga kamay. Sa gitna ng mga anino ay nakatayo si Aling Dolor. Ang kanyang katawan ay nag-iba na. Mas matangkad siya at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Sumigaw siya ng malakas at sinabi na hindi niya kami pababayaan at babalikan niya kami hanggang sa mahawa niya ang aming buong pamilya. Ang kanyang boses ay nakakatakot at puno ng galit. Ngunit si Mang Teryo ay hindi natinag. Tumayo siya at naglabas ng isang maliit na bote na naglalaman ng tubig na kanyang binindisyonan. Binuksan niya ang pintuan ng aming bahay at iwinisik ang tubig sa direksyon ng mga anino. Nang matamaan ng bendisyonadong tubig ang mga anino, nagsimula silang gumalaw at umatras. Ang kanilang mga sigaw ay nakakadurog ng pandinig. Parang mga hayop na nasasaktan. Si Aling Dolor ay sumigaw ng mas malakas at sinubukan niyang lumapit sa aming bahay. Subalit bawat hakbang niya ay parang nahihirapan siya dahil sa asin na nakakalat sa aming paligid. Si Mang Teryo naman ay patuloy sa kanyang pagwiwisik ng bendisyonadong tubig at sa kanyang malakas na pagdarasal. Ang kanyang mga salita ay parang may kapangyarihan at ang bawat salita ay parang sumasalanta sa mga masamang nilalang. Ilang minuto ang lumipas at ang mga anino ay unti-unting nawawala. Kasama na doon si Aling Dolor na nakuha pang sumigaw bago tuluyang nawala sa dilim. Matapos yon, ang lahat ay bumalik sa katahimikan at ang mabigat na atmosphere ay unti-unting gumaan. Nakaramdam kami ng malaking ginhawa at ang takot ay unti-unting nawala sa aming mga puso. Sinabi ni Mang Teryo na ang ritual ay matagumpay na natapos at ang masamang espiritu ay tuluyan ng naalis sa aming tahanan. Ang aming mga anak ay ligtas na at hindi na sila mahahawa pa ng kahit ano. Ngunit binigyan niya kami ng babala na dapat kaming mag-ingat pa rin at huwag basta-basta magpapapasok ng mga hindi kilalang tao sa aming bahay. Ang mga aswang at ang kanilang mga hawa ay palaging naghahanap ng mga bagong biktima at ang aming kabaitan ay maaaring gamitin nila laban sa amin. Nagpasalamat kami ng lubos kay Mang Teryo sa kanyang tulong at nangako kaming magiging mas maingat na sa hinaharap. Umuwi na siya ng madaling araw at iniwan niya sa amin ang ilang halamang gamot at asin na dapat naming gamitin bilang proteksyon. Ang mga sumunod na araw ay bumalik na sa normal ang aming buhay. Ang aming mga anak ay ganap na gumaling at ang aming tahanan ay bumalik na sa dating payapa at masayang kapaligiran.
Hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan ang karanasang yon. Ito ay naging aral sa amin na hindi lahat ng taong nangangailangan ng tulong ay dapat agad-agad na pagkatiwalaan. May mga bagay sa mundo na hindi natin maintindihan at ang aming kabaitan ay dapat may kasamang pag-iingat. Ang kwentong ito ay totoo at nangyari sa amin. At ibinabahagi ko ito upang maging babala sa iba na mag-ingat at maging mapagmatsyag sa mga taong papapasukin sa inyong mga bahay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa pagbabasa ng aking kwento, Kuya Chris. Nawa ay maging aral sa inyo ang aking karanasan at laging mag-ingat sa mga hindi kilalang nilalang na maaaring makasama sa ating mga pamilya. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.